February 5, 2025 nang unang i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte para sa iba't ibang alegasyon kasama ng umano'y maanumalyang paglustay ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education o DepEd. Pagkatapos ng isang taon sa parehong mga alegasyon, nasa floor na muli ng mababang kapulungan ng apat na bersyon ng impeachment complaint laban kay Duterte na sisimulan ng talakayin sa susunod na linggo. Ang kabuuan ng balita alamin sa report na ito. Sa pagpasok ng buwan ng Marso, bubuksan na rin ng Committee on Justice ng House of Representatives ang deliberasyon para talakayin ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa notice of meeting na inilabas ng House Justice Committee, itinakda ng komisyon ang schedule ng initial evaluations ng apat na reklamo ng impeachment laban kay Duterte sa March 2 hanggang March 4. Eksaktong isang buwan ito mula nang maihain ang unang impeachment complaint laban kay Duterte noong February 2 matapos nang mag-expire ang one-year bar period na itinakda ng Korte Suprema para sa paghahain ng reklamo laban sa ikalawang Pangulo. Matatandaan na noong February 5, 2025, in-impeach ng House of Representatives si Duterte sa pamamagitan ng 1/3 ng boto ng mga miyembro ng Kongreso. Hulyo ng parehong taon, idineklara ng Korte Suprema bilang unconstitutional at void ang nasabing reklamo dahil sa paglabag sa due process at one-year bar period. Alinsunod sa desisyon, pagkatapos pa ng isang taon maaaring mag-initiate muli ng panibagong impeachment case laban kay Duterte. Kabilang sa mga tatalakayin ng Justice Committee ang apat na set ng impeachment complaints laban kay Duterte, mga reklamong inihain ng mga progresibong grupo, civil society leaders, grupo ng mga kaparian at abogado at ni Attorney Nathaniel Cabrera. Sa nasabing meeting, nakatakdang tukuyin ng Justice Committee kung sufficient in form at in substance ang isa o ang lahat ng apat na mga reklamo. Ito ang unang bahagi ng impeachment process ng Kongreso kung saan iisa-isahin ang pagtalakay sa mga reklamo, gayon din para sa bawat grounds na nakasaad dito. Ilan sa mga grounds ng impeachment case laban kay Duterte ay ang constitutional violations, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa, kasama ng akusasyon ng maanumalyang paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Sakaling mapatunayan ang sufficiency ng mga reklamo, itatakda naman ng komite ang responsive pleadings at committee hearings bago magbigay ng rekomendasyon sa pamamagitan ng committee report. Ang nasabing report ay pagbobotohan pa ng lahat ng miyembro ng Kamara. Sakaling lumusot sa Kamara, ipapasa naman sa Senado ang reklamo na siyang magsisilbing impeachment court at tutukoy ng pinal na desisyon kaugnay ng impeachment case ni Duterte. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.